Purihin po ang ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa, lalo't higit sa ating Panginoong Jesus. Ang morning devotion po ay magmumula sa Door of Faith, Tansi, Taiwan, sa pangunguna ng Pastora Desiree Laracas, under supervision ng Pastora Neverisa Masaredo. Salamat po sa Panginoon sa kanyang katapatan sa ating buhay. Bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos, tayo po ay umawit, maghandog ng awiting pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Awitin po natin ang Panginoon ng lahat. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Rapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Marapit natin dakilain ang ating Panginoon. Natin dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. At ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat, lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat, sa huling pagkakataon, lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat. Napapurihan, karapat dapat kayo, Panginoon, na kayo'y dakilain. Hallelujah. Hallelujah. Dahil kayong aming Diyos na tagapagligtas. Hallelujah. Kayong aming Diyos na manlilikha, O God. Hallelujah. Aming Diyos na tagapagpayo, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy naming nararanasan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Amen. Hallelujah. Tayo po ay makakapakinig na ng salita ng Diyos na pangungunahan po ng Pastora Mabel
umali. Ihanda na po natin ating mga sarili, ang ating mga puso at ating mga Biblia. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa umagang ito na minsan pa tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo muna po ay sandaling yumuko. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah. Patuloy kong dalangin, Panginoon, ang pakikipisan, ang pagsama, Panginoon, ng inyong banal na Santong Espiritu, sapagkat hiwalay sa inyo, Panginoon, wala po kaming kayang gawin. Dalangin ko, Lord God, na kayo, Panginoon, ang inyong banal na Santong Espiritu, ang siyang higit na manguna, Panginoon, sa inyong gawain. Patuloy niyo akong sangkapan, Panginoon, ang inyong pong mga salita na nais ninyong ihayag, Panginoon, sa umagang ito na maririnig ng lahat ng inyong pong mga anak. Hallelujah. At sa mga kasama namin, Lord God, sa live devotion na ito, Panginoon, kayo ang higit na magpaunawa, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Gayon din, Panginoon, sa mga manonood pala, Lord God, sa buong maghapon na ito hanggang sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Panginoon. Let your word be revealed, Panginoon, sa umaga po na ito. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, na angkin na namin, O Diyos, ang katagumpayan ng inyong gawain, Lord God, sa umaga po na ito. Internet connection, in the name of Jesus, ay inyong palalakasin. In the name of Jesus, tatayaan niyo, Panginoon, na sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyo pong mga salita sa umagang ito, maraming mga kaluluwa, Panginoon, ang lumapit sa inyo. Hallelujah. At patuloy na magnasa, Panginoon, na makilala kayo sa kanila pong mga buhay at matutong sumunod, Panginoon, sa inyo pong dakilang kalooban. Maraming salamat, Ama. Salamat sa inyo. Purihin kahit dakilain. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay mag-aaral ng kanya pong mga salita sa umaga pong ito sa aklat po ng Salmo, chapter 119, verse 30. Sa aklat po ng Salmo, chapter 119, sa pinakamahabang kapitulo po ng ating Bible, Salmo, chapter 119, verse 30. Akin pong babasahin at inyo pong sundan kung kayo po ay may mga Bible. Hallelujah. Sabi po dito, pinili ko ang tamang daan. Gusto kong sumunod sa inyong mga utos. Purihin po ang salita ng Panginoon. At pinamagatan ko po itong choose the right path. Piliin po natin yung tamang daan. Piliin po natin yung tamang daan. At sabi dito, gusto kong sumunod sa inyong mga utos. Sa atin pong mga buhay, marami tayong pinagdidesisyonan. Meron po tayong free will, piliin natin kung ano yung gusto nating piliin. Kaya lang, bilang mga Kristiyano at sa mga babago pa lang na lumalapit sa ating Panginoon, bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan at ng katalinuhan na mapili natin kung ano yung tama, kung ano yung dapat, kung ano yung mabuti, hindi sa kung ano yung gusto natin. Kundi piliin natin kung ano yung tama. At mapili natin yung tamang daan. Amen po ba? Sabi po sa John chapter 14 verse 6, ang Panginoong Jesus ang daan. Amen. Ang Panginoong Hesukristo ang daan. Sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya kinakailangan na yung tatahakin nating daan, amen po ba, ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Jesus ang daan John chapter 14 verse 6. At talagang kung ang lalakaran natin ay katulad ng sa Panginoong Jesus, siguradong tayo ay makakarating sa Ama. Amen po ba? Sabi po kasi doon sa bandang dulo ng John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. At kung ang magiging daan natin ay ang Panginoong Hesukristo, siguradong tayo ay makakarating sa piling ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? At yun ang ninanasa nating mga Kristiyano. Amen po? Maliban lang kung talagang hindi pa totohanang tumanggap
at tumanggap at talagang nanampalataya sa ating Panginoon. Walang pagnanasa na makarating, makapiling ang ating Panginoon. Pero sa atin ng mga sumampalataya na kinilos ng Panginoon, kinilos ng Banal na Espiritu ang ating mga buhay, na unawaan natin na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang daan. Amen po ba? Kaya piliin natin yung tamang daan, yun ay ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pagsunod po natin sa ating Panginoon ang totoo ay hindi madali. Kasi marami tayong kailangang isakripisyo. Mayroon tayong mga paghihirap na gagawin kasi hindi rin po biro yung ating tatamasain pagdating sa langit na bayan. Kung kaya't bago natin matamasa yung napakasaganang doon sa langit, sa piling ng ating Panginoon, meron tayong kailangang isakripisyo. Meron tayong kailangang paghihirap na nadanasin sa mundong ito. At maunawaan po natin mga kapatid na yung paghihirap na ito natin sa mundo, sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagpili natin sa tamang daan, which is ang Panginoong Hesukristo, tayo po ay nakikibahagi lamang tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Sa ginawa niyang paghihirap, amen po ba, upang tayong lahat ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Nakikibahagi lang tayo. At napakaliit na bagay kumpara sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Na kahit siya ay Diyos, siya ay nagpakababa para sa ating lahat. Sino tayo para yung pinakamataas, yung pinakamakapangyarihang Diyos ay ibaba ang kanyang sarili para sa atin. At yun po yung kailangan nating maunawaan. Kasi nga, katulad po ng binanggit ko kanina, ang pagsunod sa Panginoon, hindi siya ganong kadali. Pero sigurado naman po na kapag tayo ay sa Panginoon sumusunod, tayo ay pagtatagumpayin ng ating Diyos na buhay. At ito pong mga pagsasakripisyong ito na ating ginagawa, ito yung kahit kailan, hindi mawawala ng kabuluhan. Bakit? Langit na bayan. Mga kapatid, langit na bayan yung gantimpala. Kapag tayo ay sumunod, hindi sa kung ano yung gusto natin, kundi sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan nating mapili yung daan. Amen po ba? Papunta sa langit. Sabi po dito sa Mateo chapter 7 verse 14. Sa aklat po ng Mateo chapter 7 verse 14. Mateo chapter 7 verse 14, sabi po dito, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti ang dumadaan dito. At literal mga kapatid, nakikita natin yan sa kapanahonan natin na ito. Amen po ba? Ito ay kaya tinawag na makipot na daan. Bakit? Kasi mahirap yung daan patungo sa daan na ito, yung tatahakin natin sa pintuang ito, makipot kasi merong kahirapan. Yun po yung sinasabi ko kanina na hindi madali ang pagsunod kasi meron tayong dadanasin na mga kahirapan, paghihirap. Ngunit ito naman po ay patungo sa buhay na walang hanggan. Yung pintuan na ito na ating tinatahak, talagang buhay na walang hanggan po ang kapalit nito. Sabi dito, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti ang dumadaan dito. Literal makikita po natin sa kapanahunan natin ngayon. Amen po ba? Pag nasa simbahan ka araw ng linggo, ilan ang tao? Bilang na bilang. Pero kapag nandoon sa party, talagang punong-puno. Amen po ba? Dito po sa bansang Taiwan, ganyan po eh. Pag nasa partihan, talagang magpapasaya sa tao kasi yun yung gusto lang nila. Yung makapagpapasaya sa kanila, punong-puno ng tao. Pero pagdating sa simbahan, bilang na bilang ang tao. Pero tanungin nyo kung saan mapapapunta, saan gustong pumunta, sa langit din. Kaya lang hindi nauunawaan yung requirements para magkamit ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Kailangan nating mapili yung tamang daan upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan. Sabi dito, ang Panginoong Hesus ang daan eh. Kaya kinakailangan sumunod tayo at sabi doon sa kanyang, sinabi doon sa Salmo 119 verse 30, pinili ko ang tamang daan. Gusto kong sumunod sa inyong mga utos. Mga kapatid, kapag pinili na natin yung tamang daan, magnasa tayo na sumunod sa kanyang mga utos para yung ating pananampalataya, yung sinasabi ng marami na nananampalataya tayo pero hindi makita sa kanilang mabubuting gawa, hindi makita yung mabubuting gawa. Ganon din, yung pinili mo na yung tamang daan, ngayon, kailangan sumusunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo kasi walang ibang tama kundi ang ating Panginoon.
tamang daan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At ano yung pangalawa dito? Diyan, inuulit ko po, ipakita natin yung pagsunod natin sa kanyang mga utos. Kapag tayo ay bilang mga anak, may mga magulang tayo, amen po ba? Dahil mahal natin ang ating mga magulang, although merong mga matitigas ang ulo, amen po ba? At hindi tayo kabilang doon kasi tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay sumusunod sa ating mga magulang, sinusunod natin sila kasi mahal natin sila. Amen po ba? At gayon din sa Panginoon, kung minamahal natin ang ating Panginoon, susunod tayo sa Diyos. Sabi sa number 2, pagsunod sa kanyang mga utos, ipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Sabi sa John chapter 14 verse 15, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Kung minamahal po natin ang ating Panginoon, sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen po ba? At dapat, wala tayong ibang ipinapahigit sa Panginoon. Katulad po ng sinabi ko kanina, marami tayong kailangang isakripisyo. Even yung ating pamilya, hindi po ibig sabihin na tinalikuran na natin ang ating pamilya, lumayo na tayo sa ating pamilya. Pero kailangan ang ating pong priority ay ang ating Panginoon. Amen po? At kung pinipili natin ang ating Panginoon, dapat tayong sumunod sa kanyang mga utos. Ano po ba ang kabaligtaran ng pagsunod? Di ba ang pagsuway? Huwag tayong maging masuwaying mga anak ng Diyos. Tayo, kiniklaim natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po? Kiniklaim natin na tayo ay mga anak ng Diyos, pero may mga pagkakataon, tayo ay sumusuway sa Diyos. May mga pagkakataon, sumusuway tayo sa ating mga magulang, doon sa yung mga magulang nating sa laman. Yung mga utos ng Panginoon or iniuutos ng Diyos sa atin ay ang kanyang mga salita. Pag bulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos, talagang ito'y pagtuturo sa ating lahat. Itutuwid tayo sa mga mali nating pamumuhay. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag tayong maging mga masuwaying mga anak ng Diyos, kundi maging masunurin tayo. Amen po ba? Yung ating mga magulang, kung sino po dito yung mga magulang na, may mga anak na. Di ba natutuwa kayo kapag ang inyo pong mga anak ay masunurin? Pero kapag masuwayin yung iyong anak at talagang sakit sa ulo, mahirap kasing dumisiplina. Amen po ba? Pero sabi dito, wag tayong maging masuwaying mga anak ng Diyos. Maging masunurin tayong mga anak ng Diyos. Amen po ba? At pag sinabing pagsunod sa kanya pong mga utos, sinusunod natin. Pero mayroong banal na santong espiritu na iniwanan sa atin ang Panginoon, na iniregalo sa atin, na nananahan sa atin upang magtagumpay tayo, upang tayo makapamuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. At tayong mga ginagamit ng Panginoon, mag-ingat tayo, sabi ni Apostol Pablo, kaya dinidisiplina sa... Amen po ba? At ang pagsunod sa kanyang kalooban. Pag sinabing pagsunod kasi sa kanyang kalooban, sa lahat po yun ang aspeto ng ating buhay. Bilang mga Kristiyano, kahit yung ating pagkakaroon ng ating mga beloved. Amen po ba? Kahit yung pagkakaroon ng beloved mo, hindi pwedeng kung sino lang yung gusto mo. Po natin yung ating mga pangarap. Ano yung pangarap mo? Magtrabaho ka pa dito sa bansang Taiwan, makaipon, makapagpagawa ng malaking bahay, makabili ng sasakyan? Pangarap lang yan sa mundo. Pero alam niyo po ba, higit yung kayang ibigay ng Panginoon sa atin kapag inuna natin ang Panginoon. Higit yung kayang ibigay sa atin ng Diyos. At ano dyan ang sabi, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kung kiniklaim natin na ibibigay ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan, karunungan, pinansyal, pangangailangan natin yan habang tayo naririto pa. Siyempre, naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi tayo pera-pera sa paglilingkod sa Panginoon, pero ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Pero meron po tayong kailangang gawin. Kung kiniklaim natin na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, meron tayong kailangang gawin. Sabi po dito, unahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos.
Unahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Katulad ng sinabi ko po kanina, ang pagsunod sa Diyos, hindi lang yung sumunod ka, idako mo yung buhay mo sa templo ng Panginoon every Sunday, nagba-Bible study ka na. Hindi. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsusuko ng buong buhay natin sa Panginoon. At kailangan nating isakripisyo yung ating mga pansariling pangarap. Pero wag po kayong mag-alala. Kasi kapag inuna natin ang Panginoon, kapag inuna po natin ang Panginoon ang magpo-promote sa atin. Ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kasi hindi naman kinakailangan na meron ka bago ka sumunod sa Panginoon. Ang nais muna ng Diyos, unahin muna natin ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Kaya ito nga po yung habang binubulay-bulay ko ang Matthew chapter 6 verse 33, talagang believer, unbeliever, alam po ito eh. Kaya lang, malimit na kiniklaim na lang dito yung ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Meron po tayong kailangang gawin. May requirement. Kung paanong may requirement upang magkaloob tayo ng buhay na walang hanggan, ganun din po sa ibibigay ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan. At yun ay ang unahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Unahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, ang pag-una natin sa Panginoon, ito yung magbibigay ng tagumpay sa atin. Amen. Kapag inuna natin ang Panginoon, ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa atin pong mga buhay. Pag inuna natin ang Panginoon, hindi tayo ipapahuli ng Diyos. Amen po. Minsan iniisip natin kapag inuuna natin ang Panginoon, lalo sa mga katrabaho natin na parang minsan gusto nila, napapagod tayo eh. Ini-immune natin yung ating sarili sa gawain ng Panginoon, Bible study, prayer meeting, Sunday service, iba pang gawain, evangelism. Ni-immune natin ang ating sarili sa ganong gawain. At minsan, mga unbeliever, pag tayo tinitingnan, ate, magpahinga ka naman. Hindi ka ba napapagod, ate? Anong oras ka na natutulog? Anong oras ka na umuuwi? Amen po ba? Pagka sa mundo, ganun yung kaisipan. Alam niyo po, isinasagot ko kapag ganyan. Okay lang, sa langit na lang ako magpapahinga. Amen po. Wag maging alintana sa atin. Wag maging alintana sa atin yung pagod, yung puyat sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi po, may pagkakaiba kasi yung naglilingkod ka, full-time ka sa Panginoon at yung nagtatrabaho ka at the same time naglilingkod ka sa Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin nun ay madali yung full-time. Hindi po kasi napakaraming pangangailangan. Amen po, marami kang alalahanin, pero higit natin itong ipagkatiwala sa Panginoon. Kasama po yan sa pagpili natin sa tamang daan na ating tinatahak. Kasama po yan sa pagnanasa natin na sundin yung kalooban ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito ang mensahe po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Unahin natin na tayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Na yung ating mga buhay, unang-una, maging isang buhay na handog, kalugod-lugod at kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen po ba? Maraming salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Nawa po ay naunawaan natin. Pagbulay-bulayan po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Talagang yung kalaliman ng Mateo chapter 6 verse 33 na alam ng lahat. Pero ang totoo, hindi maisagawa sa kanila pong mga buhay. At sa atin po na mga totoong tumanggap sa Panginoon, mananampalataya ng Panginoon, higit natin itong nauunawaan. Amen po ba? Kaya maging mapagbantay tayo kasi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi madali. Ang ating kaaway na si Satanas ay tuso upang tayo ay hatakin pababa. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, tagumpay na tayo sa Panginoon. Amen po ba? Tagumpay na tayo sa Panginoon. Kasama tayo sa parada ng tagumpay ng ating Diyos na buhay. Tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe, O Diyos, na ibinaba, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Sa umagang ito, sa mga nanonood,
sa live devotion. In the name of Jesus, I pray. Hallelujah. Kayo ang siyang patuloy na kumilos. Kayo ang siyang patuloy na gumawa. Kayo ang siyang patuloy na magpaunawa sa amin, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Tulungan nyo kami, Panginoon. Turuan nyo kami, O Diyos, na mapili namin, Panginoon, yung tamang daan. At yun ay ang pagsunod sa inyo, Panginoong Hesukristo. Higit naming maunawaan, Panginoon, na ang pagsunod sa inyo, Lord God, hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng sitwasyon smooth yung paglilingkod namin sa inyo, sapagkat marami din kaming kinakaharap. Ngunit ang kaibahan, Panginoon, nasa inyo, Panginoon, at wala. Mayroong mga pagsubok, mayroong mga paghihirap na pinagdaraanan. Ngunit ang kaibahan na mayroon kaming, Panginoong Hesukristo, sa aming mga buhay. Panatag kami at nakatitiyak kami, Panginoon, na kayo ang patuloy, O Diyos, na tutulong sa amin upang mapagtagumpayan, Lord God, ang lahat ng bagay na pakikibaka namin, Panginoon, sa mundong ito habang kami naglilingkod sa inyo, Panginoon. Tiyak na kami tagumpay na sa inyo, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Tapat kayo, O Diyos, na siya sa amin nangako, Ama, na kapag kayo ang aming inuna, Panginoon, kayo na ang bahala sa lahat. Kaya patuloy naming ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang buong maghapon na ito at ang buong linggo na ito, Lord God. Kayo ang patuloy na magbibigay ng tagumpay sa lahat ng inyo pong mga anak. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Hayaan nyo na sa lahat ng inyong mga anak na makikinig pa sa araw ng bukas, sa mga susunod na araw, Panginoon, hayaan niyo po, O Diyos, na ang inyong banal na Santong Espiritu ang higit na magpaunawa ng inyo pong mga salita. Tulungan niyo sila, turuan, Panginoon, na mauna kayo sa kanila pong mga buhay, na ang buhay ng bawat isa, Panginoon, maging isang buhay na kalugod-lugod. Hallelujah, kaaya-aya, Panginoon, banal sa inyong harapan in the name of Jesus, sapagkat kayo, Panginoon, na aming pinaglilingkuran, yung pinili naming daan, Panginoon. Hallelujah, walang iba kundi kayo, Panginoong Hesukristo ay banal, kung kaya't ang nais namin, Panginoon, sa amin pong mga buhay, makapamuhay rin kami, Panginoon, na may kabanalan sa inyo pong harapan. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain niyo lahat ng inyong mga anak na kasama namin sa pag-aaral na ito, O Diyos, ng inyo pong mga salita. Ang pagpapala, ang patuloy ninyong ibubuhos sa buhay ng bawat isa. Hindi lang, Panginoon, materially, hindi lang, Panginoon, physically, O God, kundi spiritually, Lord. Ibubuhos niyo, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyong banal na Santong Espiritu sa lahat ng inyong mga anak na nagsisipaghanap sa inyo, sa lahat ng inyong mga anak na nagsisipag na sa Panginoon na makilala kayo at maranasan kayo ang magpapaunawa ng inyo pong mga salita. Maraming salamat sa inyo, O Diyos, sa umaga po na ito. Salamat sa katagumpayan, hallelujah, ng inyong gawain at katagumpayan ninyo, Panginoon, sa buong maghapong ito. Lalo tigit, Ama, sa pagdiriwang ng lalo tigit sa pagdiriwang, Panginoon, ng ikalawang taong katapatan ninyo, Panginoon, sa lugarin po na ito, sa lugarin ng Door of Faith Church Changwa. In the name of Jesus, nataas namin sa inyo ang lahat. Kayo ang bahala, Panginoon. Kayo ang magmamaneho, Lord God, sa buong maghapon na ito. Salamat, Ama, sa inyo ang lahat ng papuri, sa inyo ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagdakila, pagsamba, at ang pagluwalhati ay tanging sa inyo lamang. Purihin kayo, Panginoon. Ito po ang aming salamat panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory.